Let's lean into His presence tonight. Oh, we love Your presence, Jesus. All of my life I've searched for You, Lord. You call me to Your side. With all of my heart, I'm desperate for more. Your presence is my life, the cry of my heart is to be where You are. And when you tell Him tonight, I love Your presence. I love Your presence. Father, where You are is where I wanna be. Hidden in Your courts is everything I need. Oh.
church. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. Come on, we lift a praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. As we pray, well, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift up praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. There we go. Praise goes up. Come on, the rain comes down. Let's do this. Our praise goes up. Do this with your hands, church. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes down. Your rain comes down. With shouts of praise, we celebrate. King of glory, enter in. You are reigning on our praise. Oh Lord, turn it up and shout our praise. Come on. Lift him up and shout his name over us. Turn it up, this sound of praise. Make it louder. Lift him up and shout his name over us. Amen. Your praise goes up, Lord. Your praise goes up. Hallelujah. Good morning, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon, ito na naman po tayo sa ating daily devotional. At ngayon ay araw ng Sabado, Shabbat Shalom, June 20, 2020. Ganda po ng pagkakasunod-sunod. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga wishes, mga prayers, mga greetings na inyo pong ipinadala kahapon sa akin pong pagdiriwang ng ika-55 years of God's faithfulness sa aking buhay, at tinatanggap ko po lahat ang inyong mga deklarasyon. Yung mga nagpadala po ng mga personal message, hayaan niyo po pag meron na akong ample time ay sasagutin ko isa-isa po yan. Pero ganun pa man, ako'y nagpapasalamat sa inyong mga prayers.
Ngayon po ay dadako tayo sa salita ng Diyos. Pero bago natin buksan ang pangangaral, manalangin muna tayo sa Diyos. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, lubos po kaming nagpapasalamat sa umagang ito dahil isa na namang umaga ng pagpapala ang inyo pong ipaparanas sa amin dahil tatanggap kami ng insight, ng revelation, ng word of knowledge, ng anointing sa aming pong pag-uusapan ngayon. Dalangin namin na maunawaan namin ang mga espiritual na bagay na nais mong ipaunawa sa amin sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po. Umaasa kami ng biyaya ay aming tatanggapin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Okay. So, ang aking ituturo ngayon po ang unang araw kong record ng devotional dito sa Hong Kong. At nawa maging pagpapala po ang ating broadcast sa lahat sa inyong giliw nating walang sawang sumusubaybay sa programang ito. Okay, ang ating topic ay It shall be done. It shall be done. Okay? It shall be done. Ano nga bang ibig sabihin ng it shall be done, mga minamahal? So, ang aking pong text ngayon ay hango mula sa Matthew chapter 18 verses 18 to 20. Okay, Matthew chapter 18 verses 18 to 20. Basahin po natin. Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 gathers in my name, there am I with them. Blessed be the reading of the word. Ito po ang ating key passage ngayong umagang ito. Sa binasa ho natin, may tatlo pong mga konsepto, tatlong mga insights, I should say, na nais ipahayag sa atin. Una, ang sabi niya, whatever you, meaning singular, ikaw, ako, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ibig sabihin, anuman, because tinanggap natin ang the same power and authority, ang lahat ng tatalian natin sa lupa ay tatalian ng Diyos sa langit. Pag-witness po ang heaven, mag-agree ang heaven sa lahat ng ating pagdi-dispense, pag-exercise ng power and authority na binigay sa atin ng Diyos. And whatever we lose on earth will be loosed in heaven. So ano ba yung ibabind natin? All evil spirits, all demons, all sicknesses and diseases. Pag binind po natin yan, mag-agree po ang langit sa atin. At pag sinet loose natin ang healing, ang miracle, ay gagawin din ng ating Diyos sa langit. Ganun po ka-powerful. Ang lahat ng i-exercise nating power and authority dito sa lupa ay may kaganapan din sa langit. Ano yung pangalawang kapahayagan? Verse 19, ang sabi niya, again, I tell you that if 2 of you, kanina you lang, ngayon 2 of you na, if 2 of you on earth agree, so the word is agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. Anong pinapakita diyan? There is power in agreement, there is power in harmony, there is power in unity. Kaya yes, effective na kapag ako'y nag-pray na mag-isa, pero pag meron akong kasama, isang kapatiran na mag-a-agree sa aking mga prayers,
Kung meron kang mga prayers at may makuha kang mag-agree sa yung prayer. Amen? Ang sabi ng Panginoon, anuman ang hingin nila ay ipagkakaloob ng Ama sa langit. Ganun ka-powerful. The power of Amen. Alam niyo ba, sinabing Amen, so be it. Siya nawa, you are in full agreement. Okay? And there is power in agreement, mga kapatid. Hallelujah. Ano ho yung pangatlo? Sa verse 20, for where 2 or 3, kanina you, kapos 2, sa verse 19, sa verse 20 na 2 or 3. So dumagdag na, for where 2 or 3 gathers in my name, there am I with them. Amen? So every time we come together in the name of Jesus, meron pong assurance ng ating Panginoong Jesus. Siya pong nagsabi, I really like teaching on verses na mismong ang Lord Jesus ang nagsabi. Kasi iba ang aking nakikitang kapangyarihan kapag mismong mga pinag-aaralan natin ay mga salitang ang ating Panginoon Jesus mismo ang nag-utter. Hallelujah. And this particular key passage natin ay mismong ang Panginoon ang sumambit nito. Siya ang nagsalita nito. Hallelujah. Praise God. Now, titingnan natin ngayon ang mga susunod na revelation, mga kapatid. Ipinadala ng Diyos ang Panginoong Jesus dito sa lupa for a divine purpose, para sa isang banal na layunin. Ano po yung banal na layunin na yon? To destroy the works of the devil, para sirain ang gawa ng kaaway. Hallelujah. Yan ang divine purpose. Yan ang dahilan kung bakit ipinadala ng Ama ang kanyang anak sa lupa, para wasakin, para sirain ang gawa ng kaaway. Nasa verse po yan ng 1 John chapter 3 verse 8. Okay, anong nakalagay doon? The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. Pero I like this following line. Sabi niya, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Hallelujah. Very powerful. Ang kadahilanan kung bakit naparito ang anak ng Diyos ay upang wasakin, upang sirain ang gawa ng kaaway. Ganun po ka-powerful ang na-accomplish ng ating Panginoon Jesus sa kanyang pagparito. Amen? And so, what would you think, beloved, of a God the Father who knew the strength of the enemy? Alam niya ang kalakasan ng kaaway natin, ang kalaban natin, and did not give His Son the necessary weapons to defeat the enemy's power? Pwede ba yon? Na alam ng God the Father ang kapangyarihan ng kaaway natin, tapos ipinadala niya yung anak, yung kanyang anak, yung kanyang bugtong na anak na walang kapangyarihan para talunin? Of course, hindi niya gagawin yon. Nung bumaba ang ating Panginoon Jesus, nung ipadala siya ng kanyang ama, ibinigay ng ama ang lahat ng kapangyarihan sa lupa at sa langit at sa lupa. Amen? So, all authorities po, all authority sa heaven and sa earth ay ibinigay sa kanyang anak. Hallelujah. Kaya po, I really like this verse as well sa Matthew 28 verse 18. Ano po ang sabi? Then Jesus came to them and said, ito na yung binabanggit ko kanina, kanino siya lumapit sa mga disipulo, all authority in heaven and on earth has been given to me. At sinabi ng Panginoon Jesus sa kanyang mga disipulo, ang lahat ng authority sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. So nasa Panginoon Jesus ang lahat ng authority ng langit at ng lupa, mga kapatid.
So, pwede pa bang manalo ang kalaban dyan? Pwede pa bang manalo ang diablo dyan? Kung lahat ng authority sa langit at sa lupa ibinigay na sa anak. Glory to God. So, he recognized that the Father had given him the authority. Nire-recognize ng Panginoon Jesus na ang Diyos Ama ay binigyan siya ng authority. And so, sa atin din mga minamahal, kailangan nating ma-recognize ang the same authority na ibinigay ng Diyos Anak sa simbahan, sa church, sa body of Christ. Naalala ko nga po ang isang istorya nung ang ating Panginoon Jesus ay nagbigay ng kanyang sariling testimony when He gave His own testimony in the synagogue. Alam niyo, pag sinabing synagogue, ito yung local church ng mga Hudyo. Local church venue ng mga Hudyo. And so, Jesus gave His own testimony in the synagogue when He opened the book of the prophet Isaiah. Naalala ko po ang kanyang binasa. Nung buksan niya ang book of prophet Isaiah at kanyang binasa, ang prophecy ni Isaiah, binigay ng Diyos Ama para i-prophesy ni Isaiah ang mga salitang ito. At dumating na ang Panginoon. At siya na mismo ang magbabasa ng prophecy patungkol sa kanya. At ito po ang kanyang binasa sa book of Isaiah na naisulat ngayon natin sa New Testament, sa Gospels. Ang sabi niya sa Luke chapter 4, verse 18, "The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised." Hallelujah. Yan po mismo ang prophecy ni Prophet Isaiah. At dumating na ang Panginoon. At yung prophecy na yun, siya na mismo ang nagbabasa. Patungkol sa isang prophecy ng tinutukoy po ay siya. Dahil ang sabi niya, "The Spirit of the Lord is upon me." Hindi na niya sinabing, "The prophet Isaiah said." Hindi. Diretso na po ito. "The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised." Now, mga kapatid, do you think that same Jesus, the Son of God, would send you to face this same devil without power and without authority? Of course not. Kung siya nga mismo pagbaba niya, alam na ng Diyos Ama na kahaharapin niya, na kailangan niyang talunin ang demonyo, na binasa natin kanina, 1 John 3:8. So, hindi siya ipinadalang empty-handed. Ganon din sa atin, hindi tayo ipapadala, hindi tayo ilalagay sa mundong ito na wala tayong the same power and the same authority to defeat the enemy, the devil. Binigyan tayo ng the same power, mga minamahal. Hallelujah. These hands are miracle-working hands. These hands are healing hands. Ang mga kamay na ito ay extension ng kamay ng Diyos, na lahat ng papatungan ng kamay na ito ay magdi-dispense tayo ng the same power, the same authority, like the power and authority na meron ang ating Panginoong Jesus. Hindi niya basta tayo iiwan na wala tayong the same power and the same authority. Lalapain tayo ng demonyo. Magiging talunan tayo. Kaya anong sabi niya? "It is better for me to go to my Father, because if I will go," sabi niya, "I will send another helper."
And He will help you. He will teach you everything. Okay, the Holy Spirit, the Parakletos, the Helper, He will stand alongside you. Hallelujah. Amen? So tayo ay empowered, mga kapatid. Hindi tayo basta iniwan. Anong sabi niya? If I will go, I will send the Holy Spirit. Because if I am here with you, you can just do the things I have done. But if I will go and the Holy Spirit will come, you can do greater things than what I have done. Siya pong nagsabi niyan, na kaya ako aakyat para bumaba ang banal na Espiritu. Kasi kung ako ang kasama ninyo, ang magagawa nyo lang katulad ng nagawa ko. Ngunit kung aakyat ako at bababa ang Holy Spirit, sabi niya, ang magagawa nyo ay higit sa mga nagawa ko. Purihin ang Diyos. Tingnan niyo ang inyong mga kamay at sabihin, these hands are miracle-working hands. These hands are healing hands. Hallelujah. Amen. I pray, I hope na ma-internalize, maging part ng system natin yung truth na yan. Na ang kamay na ito ay makapangyarihang kamay. Hallelujah. Saan po niya sinabi yon? Yung aking kinote na ang ating mga kamay, ng ating mga buhay ay maging testimony, maging conduit, maging channel ng power din ng ating Panginoon. Sabi po sa Matthew chapter 10, verse 1. Basahin po natin. And when He had called unto Him His 12 disciples, He gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Hallelujah. Matthew chapter 10 verse 1. Very powerful po yan. At tinawag niyang kanyang mga disipulo. Baka sabihin niyo, mga disipulo lang tinawag niya, hindi tayo. Pag tinawag po ang 12, nagre-represent po ito ng body, ng kabuuan ng body of Christ. At anong sinabi niya? Anong ginawa ng Panginoon Jesus? He gave them power. Hallelujah. These hands are powerful hands. He gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal. Anong pwedeng pagalingin? And to heal all manner of sickness and all manner of disease. Kaya niyo pong mag-sync sa inyong system yan, sa inyong spirit, nang ibinigay sa ating kapangyarihan ay kayang magpagaling sa lahat ng uri ng sakit, sa lahat ng uri ng kapansanan. Nakasulat po yan sa Biblia, mga minamahal. Kaya very powerful po ang ating mga buhay. Very powerful po ang ating ministry. Sapagkat siya mismo ang nagsabi na ang lahat ng kapangyarihan na tinanggap niya sa Ama ay the same power na nasa ating mga kamay. Tayo ay recipient. Sa atin dumaloy ang Ama, binigay niya ang prophecy sa kanyang propeta na si Isaiah at nagmanifest ito sa ating Panginoon Jesus. At nung nandito ang Panginoon Jesus, ay nirelease niya ang the same power kasi ayaw niya na ang kanyang katawan, the body of Christ, na iiwan sa lupa ay hindi isang defeated body, hindi isang defeated children of God. Tayo ay victorious church. Tayo ay victorious body of Christ because these hands are miracle-working hands. These hands are healing hands. Hallelujah. Glory to God. So, alam niyo ho, gusto kong ulitin para maging part ng system natin ang Matthew chapter 18. Okay, verses 18 to 19. Basahin po ulit natin. Sabi niya, whatsoever shall you bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Again, I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask,
it shall be done for them of my Father which is in heaven. Hallelujah. Nawa ang mga katagang yan, ang mga salitang yan, ay mga salitang magpapalakas sa atin. Sapagkat ito ay mga totoong kalagayan ng Kristiyano. Marami pong Kristiyano, hindi na nila alam. Hindi nila alam na meron pala sila noon. Parang bumili ka ng isang mamahaling telepono, mobile phone, na ang daming features, pero ang ginagamit mo lang ay pantawag at saka pang incoming. Pang outgoing call saka mga yung incoming natatanggapin mo lang. Huwag kang bumili ng mamahaling gamit. Kung ang function lang na gusto mo ay yun lang, kaya nung mumurahin na mobile phone yun. So kapag binigyan ka ng isang bagay, alamin mo yung mga features para ma-maximize mo yung function. All truth is parallel. Ganon din tayo. Binigyan tayo ng kapangyarihan, pero maraming Kristiyanong hindi nila alam na meron sila nun. Maraming Kristiyano na akala nila ang kanilang Christian life ay going to church every Sunday. Okay, Sunday in, Sunday out, and see you next Sunday. More than that, mga minamahal, binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos. And the same power, the same authority na binigay sa kanyang anak ay binigay din sa atin. Mismong ang Panginoon Jesus ang nagsabi niyan sa Matthew chapter 10 verse 1. Sa ngayon po, gawin natin itong declaration na ito. Amen? Napakaganda po, nakikita ko sa Facebook, kino-quote nyo po yung aking mga declarations. At alam ko na may rema, may revealed word doon sa inyong mga declarations, kaya nyo dinedeclare sa inyong mga Facebook walls. Sabihin natin, mga minamahal, I have powerful spiritual weapons in my hands to face the battles of life today. I will use them with God-given authority. Amen. One more time. I have powerful spiritual weapons in my hands to face the battles of life today. I will use them with God-given authority. Amen and amen. Praise God. I hope and pray, mga minamahal, na itong ating daily devotion ngayong umagang ito ay naging pagpapala sa ating lahat. Dalahin ko po na patuloy kayong sumubaybay at patuloy kayong pagyamanin ng mga espiritual na pagpapala ang ating Panginoon. Mamayang hapon po ang ating Hope Hour, 2:00. Sabado ngayon, wala tayong evening service o evening online activities para makapag-prepare tayo. The following day po, 21, Father's Day. Inabati ko na as early as now ang lahat ng mga fathers. And of course, may second service pa rin tayo, 2:00. Yung first service po ng Sunday ay 9 in the morning, 2 in the afternoon, yung Hope Hour, pero kino-convert nating second service. Amen. At sa gabi ay relax muna tayo at magkita-kita tayo lagi gamit po ang technology na ito. Purihin ang Diyos. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsusubaybay sa mga programa natin. Ito po ang inyong kasama, handang maglingkod po, una sa Diyos at handang maglingkod sa bawat isa. Bishop Rene Alog po, nagsasabi ng Shalom.